Miss Jennifer Gonzalo. So pick your judge. And your judge is... I chose the judge number 3. Okay, judge number 3, Mr. Ano mo kayo? 1, 2, 3. Mr. Wendell Aguilar. Magandang gabi. Magandang gabi, contestant number 11. So I will ask questions in Tagalog. So it's up to you if you want to answer it in English or in Tagalog. Okay, my question is, this is hypothetical question. For example, presidente ka. My question is, sa panahon kung kailan ang tiwala ng publiko sa pamahalaan ay unti-unting nawawala, paano mo muling mabubuo ang ugnayan sa pagitan ng mamamayan at gobyerno bilang ikaw ang presidente? Please quiet po. I would like to answer this question. Okay, so again, kung presidente ka, sa panahon kung kailan ang tiwala ng publiko sa pamahalaan ay unti-unting nawawala, paano mo muling mabubuo ang ugnayan sa pagitan ng mamamayan at gobyerno bilang ikaw ang presidente? Thank you for that very interesting question. You know what? If I will be given a chance to be a president, you know my story. I am a gay. I am a transgender. I experience being marginalized by other people. Na-experience ko na pong diskriminahin, maliitin at ilayo sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan. Kaya po ako ay bibigyan ng pagkakataon na maging presidente at pinakamataas na tao dito sa bansang Pilipinas. Magagawa kong pag-ugnayin muli ang mga tao at ang gobyerno sa pamamagitan ng pagpapakita at pagsabi ng tunay na istorya ng aking buhay. Dahil doon maliit pa lamang ako ay natukso na ng maraming tao. Nasubukan na ng pasensya ko na ang gobyerno ay hindi lamang tumitingin sa kung ano ang kakayahan mo, kung ano ang meron ka. Bagkus ang kwento ko ang magpapatunay at magiging saksing patotoo sa lahat ng narito na ang gobyernong pangahawakan ko ay handang ibukas ang kanyang mga mata, handang ibukas ang kanyang mga puso sa totoong nangangailangan. Dahil ako mismo ay nakaranas ng pagiging independent. Naranasan ko mismong ipagtakwil ng aking gobyerno. Naranasan ko mismong hindi ibigay ang karapatang pantao sa akin. Kaya naman po gagamitin ko ang aking istorya upang imulat ang lahat ng narinito na ang gobyerno ay dapat na sumasang-ayon, dapat na nakikinig. Kaya naman po, bilang isang presidente, gagamitin ko ang aking mga plataforma at mag-i-stay ako sa aking core kung saan bibigyan ko ng pantay na pagtingin ang bawat isa, mayaman ka man o mahirap. Dahil naniniwala ako na tayong may mga kapangyarihan, kailangan natin gamitin ang kapangyarihan natin sa tama. Huwag natin itong abusuhin dahil sa huli, babalik sa atin ang mga konsensya at hindi tayo patutuluhin ito. Maraming salamat po. Okay, thank you so much, candidate number 11. So our next candidate number 9. Candidate number 9. I pick Judge Honorable number 3. Okay, number 3, Mr. Wendell again. Proceed. Magandang gabi, contestant number 9. So, ang mga tanong ko ay may kaugnayan talaga sa politics because in May 12 pa, tama ako. Botohan eh. So, kailangan maging mula tayo sa politika because we are all part of our government. Contestant number 9, my question is, kung ang pagiging tapat mo sa serbisyo ay magdudulot ng kabuluhan sa loob ng pamahalaan, pipiliin mo pa rin bang ilantad ang katotohanan? Bakit o bakit hindi? Again, kung ang pagiging tapat mo sa serbisyo ay magdudulot ng kaguluhan sa loob ng pamahalaan, pipiliin mo pa rin bang ilantad ang katotohanan? Bakit o bakit hindi? Mga kaibigan, mga manonood, kung ang aking serbisyo ay magkakos ng kaguluhan, pipiliin ko pa rin po ilantad ang katotohanan. Bakit nga po ba? Ladies and gentlemen, lahat po ng Pilipino,
ay deserve ng transparency. Lahat po ng Pilipino ay deserve ng pantay-pantay na pagtingin. Mga ginigilo ko manonood, mga hurado, nais ko po sanang sabihin sa inyo na ang mga Pilipino ang mga Pilipinong nasa gobyerno ay may kakayahang baguhin ang ating gobyerno. Ngunit tayo mga Pilipino, naniniwala po ako sa ating mga boto manggagaling ang ating pagkakaroon ng isang magandang good governance. Well, ladies and gentlemen, as I stand here, I want to say to all of you that all we need is a leader who seeks to unite, not to divide. A leader na magbibigay po ng transparency. Leader na magsaserbisyo ng tapat. Serbisyo na kung saan lahat nakakatanggap. At yun lamang po ang aking simpleng kasagutan na walang halong palapalapak. Maraming salamat. Okay, thank you so much, candidate number 9. And now, down to our last candidate, candidate number 6. Okay, syempre dahil si Consi ka na, so si ako magtatanong sa'yo. Hello po. Hello. Hi, Jerez. Good evening. Hello po. Congrats. Yung tanong ko ay dalawang beses ko na ulitin. Yung question ko is, aware ka naman sa politics. Marami sa ngayon ang tumatakbo sa larangan ng politika. Sa iyong opinion, pabor ka ba o hindi sa pagpapalawig ng termino or term extension ng barangay at SK election sa Disyembre ngayong taon? Ulit, marami sa ngayon ang tumatakbo sa larangan ng politika. Sa iyong opinion, pabor ka ba o hindi sa pagpapalawig ng termino o term extension ng barangay at SK election sa Disyembre ngayong taon? Thank you so much for the very beautiful question. Good evening, ladies and gentlemen. Indeed, election is coming. First and foremost, I want to open your eyes and to open your ears of what's happening in the Philippines right now, especially in our government, and particular question about our barangay. I am in favor of the extension of the term of each barangay official, then definitely no. Because in my barangay, I experience, my family experience, my barangay experience poverty, corrupt. Simple as that. In our barangay, we cannot ensure the goodness of barangay officials. However, due to the fact of election, these citizens would have a chance to vote again and to see and to change barangay officials. By changing barangay officials, because you know what? Barangay officials should never be scared of upcoming election, even though there is no extension. Because if their willingness, if their conscience is clear, and they being empathetic, there is nothing wrong with it. So I hope to encourage each and everyone, especially here in our barangay or in Barangay Buhat, to always look forward, to always look of barangay official of what they can do in your barangay. Because at the end of the day, those barangay officials are the one who leads your barangay. And you as a citizen, you are the one who will affect to that changes. And I hope this election to open your eyes and to open your ears again to see of what's happening. And I hope that you should look and vote to the right leaders, so we should never ever regret at the end. Thank you. Thank you so much, candidate number 6, Miss Janice Mitan. Okay, so there we have it, ladies and gentlemen, our last part of the event, the Q&A. So later on, we will know or we will see who will be the next Binibinitan Tulahi 2025. So once again, we would like to thank the following sponsor, Sangguniang Kabataan ng Barangay Buhat, headed by our working chairman, Verna Alvarez,
Sangguniang Kabataan, Sangguniang Barangay ng Tuhan, Working Chairman Joselito Pogs Camatoy, Honorable Julius Limongo, Mrs. Ethel Relova for our bouquet, Consi Agro Mendoza for our sash, Miss Rizzy Micart for our crown, and also Benas Catering and Event and Vinpix Mobile. So once again, to those have or upcoming events like debut, wedding, ano pa bang mga events, ayan po ang Vinpix Mobile para kayo ay bigyan ng magandang service. Okay? So, may I invite all the candidates, our top 5 finalists. Once again, top 5 finalists, please proceed na po sa unahan para tayo ay tuloy-tuloy na sa ating awarding. Ayan, medyo maaga tayo natapos. So, matatas tayo siguro yung mga 12. Again, maraming salamat, maraming Tuhan, especially sa mga taong nagpuyat at naglaan ng oras para sa gabi nito. At syempre, to all handlers, okay, to all assistants ng handlers, maraming salamat po sa inyo. Okay? Ayan. Okay? Candidates, please, nasa na po kayo? Sabi natin, huwag na lang magpapalit ng gown. Dahil ito yung iniiwasan natin ang magtagal. So to those candidates na mabilis sa instruction, thank you so much sa inyo. Yan. Okay. So ready na si candidate number 3. Namang nagpalit pa at naghanda ang ating top 5 finalists. So hindi na lang natin ang ating last candidate, candidate number 6. So to start with, once again, people of Barangay Tuhan, our top 5 finalists, candidate number 3, DJ. Number 3. Let's welcome candidate
number 9. Okay, and our last candidate number 6. Okay, candidates, sabay-sabay magpa-forward for your final one. And go. Siyempre, may beauty tayo. Sige, palakpakan natin our top 5 finalists for Binibining Ikatlong Lahi ng Duhat 2025. Okay, what are the 10 candidates? We have a special number. Okay, sa ilang segundo na lamang ay malalaman na natin kung sino nga ba ang tatanghaling Binibining Ikatlong Lahi ng Duhat 2025. Okay, may yan po on SK Vera Alvarez para mag-promote kung ano bang mangyayari bukas, SK. I-invite na natin sila yung mga mangyayari bukas. Yun po, last day na po ng ating Barawan Festival. Bukas, magpipiesta na po. Iniimbitahan ko po kayong lahat na makiisa sa ating pagtatapos ng Barawan Day Festival. Bukas po ay may libre po tayong alak. Painom po ito ng ating butihing kapitan na si Cap Fox. Then, ngayon din po, isasabayin po ito ng fireworks display at magkakaroon din po tayo ng live band. Yun lamang po at maraming po salamat. Tunay na ng Maruhan at napakasaya ng Maruhan Festival. So once again, we invite everyone para mag-participate bukas po. Meron daw paalak si Kapitan at party and kasabay nun ang fireworks display. I think ready na po kayo pinapapirmahan na po sa ating mga judges ang result. Okay? So candidates again pa lang, syempre pagano na tayo dahil hindi biro ang makapasok sa 5. Out of 11 candidates, still nandito kayo. Okay? So no matter what happened, you did your best. Diba? At least kasi, seriously ka. Okay, I think you're ready na po. At napirmahan na verify na ng ating mga judges ang result. Kaya po yung subaran yan. So kung meron mang magpaprotesta o ng pwede naman at tingnan ang result sa ating application. Okay, nasa na po ba yung ating result? Kunti-kunti na lang talaga. Hindi ko na pero giduhan. Ayan na. Ayan. Thank you so much. So, pinirmahan na po ng ating Board of Judges. Ito na ang result. Si award our major. Okay.
So our fourth runner-up, sabi awarded by Consi Andrew, and together with our Councilor Male, with the SK Pat. So our fourth runner-up will receive a cash, a sash, a bouquet, and yun lang. May crown ba? Wala. And, are you ready? So yan ang sunatin. Our third runner-up goes to fourth runner-up, sorry. Candidate number 3. Our fourth runner-up is none other than Miss Sabina Santos from Laguna, Laguna. Thank you so much. Okay. And so we're in our third runner-up, and we call on Mr. Wendell. And together with Mark, SK Mark, and SK IMC. Okay. So again, the third runner-up will receive a cash, a sash, a bouquet of flower. Okay. Our third runner-up goes to candidate number 8. Once again, our third runner-up is Miss Kay from Pagsangan, Laguna. Okay, so to continue, our second runner-up, so we awarded by Miss Breezy and Honorable Secretary Vincent and SK Janma. And the second runner-up will receive a cash, a bouquet of flower, and a sash. Okay, our second runner-up. Sino gusto nyo? Sino kaya? Our second runner-up goes to... Congratulations, candidate number 11. Okay, so siguro may invite all judges to proceed po, Mr. Wendell and Consi Andrew, sa award title. And sa award first runner-up, we will call on SK Vera together with SK Cheng, our So, people of Barangay Duhat, ang tatawagin ko po ay ang title. Okay? So, ibig sabihin, kung sino yung pinakamatawan, she'll be our first runner-up. Okay? So, are you ready? Eto na.
Tapos tayo ng 12. Okay. Our binibining ikatlong lahi ng Duhat 2025. Congratulations! Candidate number Candidate number 6. And you are first runner up. This is Dan from Aksahan. This is a And our this year title is none other than Miss Jessica from San Pablo City, Laguna. Once again, our pagpipili tatlong lahi ng Duhat 2025 is none other than Miss Jessica from San Pablo City, Laguna. Congratulations, ladies. Well deserved. And once again, thank you so much, handlers, assistant handlers, makeup artists, Wapu, shoutout sa'yo, Wapu. And syempre, thank you so much, judges, sa pagsama sa amin hanggang ngayon. Okay, congrats, Queens.